Mapagpalang gabi po sa bawat isa, purihin ang ating Panginoon. At ngayong gabi ay sama-sama tayong magpupuri sa Panginoon. Sa kabila ng ating mga pinagdadaanan at sitwasyon, lagi nating tatandaan na mayroong pag-asa tayong makakamtan sa Panginoon. Kaya mga kapatid, sama-sama tayong umawit sa Panginoon at sama-sama nating sabihin sa Diyos na siya'y kamangha-mangha na kayang gumawa sa sitwasyon ko sa buhay, sa sitwasyon mo sa buhay. Kamangha-mangha ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? So, sige po, umawit tayo sa Panginoon at i-declare natin itong awit na ito na siya yung Diyos na nagpapagaling at siya yung Diyos na nagpo-provide ng ating mga pangangailangan. Hallelujah! Kamangha-mangha ang iyong katapatan, kamangha-mangha ang iyong kabutihan, biyay niya't habag ay laging laan sa lahat ng iyong nilalang. Panginoong Yesus, minsan pa sama-sama nating sabihin kamangha-mangha. Kamangha-mangha ang iyong katapatan, kamangha-mangha ang iyong kabutihan, biyay niya't habag ay laging laan sa lahat ng iyong nilalang. Panginoong Yesus, ihahayag ang iyong karangalan. Ikaw ang Diyos na Jehovah Rapha, ang Diyos ng kagalingan. Ikaw ang Diyos na Jehovah Jireh, ang Diyos na naglalaan. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, dakilang El Shaddai. Pupurihin kita at kikilalanin ng mga bansa. Minsan pa sama-sama nating sabihin sa Panginoon ang iyong katapatan, kamangha-mangha ang iyong kabutihan, biyaya niya't habag ay laging laan sa lahat ng iyong nilalang. Panginoong Yesus, ihahayag ang iyong karangalan. Siya ay Diyos na nagpapagaling, na Jehovah Rapha, ang Diyos ng kagalingan. Siya ang Diyos na naglalaan sa lahat ng ating pangangailangan. Diyos na naglalaan, ikaw ang Diyos na makapangyarihan, dakilang El Shaddai. Pupurihin kita at kikilalanin ng mga bansa. Ikaw ang Diyos na Jehovah Rapha, Panginoon. Sa lahat ng may karamdaman, kaya niyong magpagaling at magpamalas ng kapangyarihan. Diyos na Jehovah Jireh, ang Diyos na naglalaan. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, dakilang El Shaddai. Pupurihin kita at kikilalanin ng mga bansa. For the last time, sabihin natin sa Panginoon, siya ang Diyos na kayang magpagaling ng ating mga karamdaman. Siya ang Diyos na kayang magbigay ng lahat ng ating pangangailangan. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, dakilang El Shaddai. Pupurihin kita at kikilalanin ng mga bansa. Pupurihin kita at kikilalanin ng mga bansa. Pupurihin kita at kikilalanin ng mga bansa. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan. Salamat, Panginoon, dahil kayo ang Diyos na nagpapagaling at nagpapamalas ng inyong kapangyarihan. Kaya ngayong gabi, sama-sama tayong umawit sa Panginoon at sama-sama nating sabihin sa Diyos na kayo, Panginoon, ang palagi kong pananabikan. Na kayo, Panginoon, ang lagi kong aasahan. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Panginoong Jesus, lagi kang pinananabikan ng puso kong ito, ang masilayan kay labis na kaligayahan, katuparan ng dalangin bawat araw. Minsan pa sabihin natin sa Panginoon,
lagi kang pinananabikan ng puso kong ito. Ang masilayan kayo, Panginoon, labis na kaligayahan, katuparan ng dalangin, bawat araw. Aking Panginoon, Ikaw, Panginoon, ang aming inaasahan. Ikaw, Panginoon, ang aming kalakasan. Ang iyong pagdating ang aming kaaliwan, pagkat ika'y makikita ng mukhaan. Mamamalas ko ang iyong kagandahan, Panginoong Yesus, lagi kang pinananabikan, o aking Panginoon. Aking Panginoon, Ikaw, Panginoon, ang aming kalakasan. Sa panahon na wala kaming malapitan, kayo, Panginoon, ay laging nariyan. Ang iyong pagdating ang aking kaaliwan, pagkat ika'y makikita ng mukhaan. Lord, ito yung aming nais. Mamamalas ko Ang iyong kagandahan, Panginoong Yesus, lagi kang pinananabikan. Hallelujah. Mami tayo sa Panginoon. Panginoon, Maging panalangin natin itong awit na ito, mga kapatid. Siya yung ating kalasag at malalapitan. Hallelujah. Ang masilayan kay labis na kaligayahan, katuparan ng dalangin, Hallelujah. bawat araw. Yes, Lord, narito kami ngayong mga gabi, Panginoon. Aking Panginoon, Maging panalangin natin ito, mga kapatid. Ikaw Siya yung ating lakas. Siya yung ating pag-asa. Ang iyong pagdating ang aking Hallelujah. Pagkat Ika'y makikita ng mukhaan. Mamamalas ko ang iyong kagandahan, Panginoong Yesus, lagi kang pinananabikan. O aming Panginoon, aking Panginoon. Hallelujah. ikaw ang Sa inyo kami, Panginoon, humuhugot ng lakas. Hallelujah. Ang iyong pagdating ang aking kaaliwan, pagkat ika'y makikita ng mukhaan. Mamamalas ko ang iyong kagandahan, Panginoong Yesus, lagi kang pinananabikan. Minsan pa sabihin natin sa Panginoon, Ikaw ang aming kalakasan, Lord. aking Panginoon, Sabihin natin yan sa Panginoon ngayong gabi. ikaw ang
Kayo, Panginoon, ang aming lakas. Hallelujah. Ang iyong Pagdating ang aming kaliliwan, pagkat ika'y makikita Yes, Lord. ng mukha. Hallelujah. Mamamalas ko ang iyong kagandahan. Panginoon, Ikaw ang aming pinananabikan, Panginoon. Hallelujah. For the last time, sama-sama natin sabihin sa Panginoon ngayong gabi, aking Panginoon. Ano ang sitwasyon mo, kapatid? Lumapit ka sa Panginoon at sabihin mo siya ang iyong lakas, siya ang iyong pag-asa. Ang iyong pagdating, ang aking kaliliwan, pagkat ika'y makikita ng mukhaan. Mamamalas ko ang iyong kagandahan. Panginoong Jesus, lagi kang pinananabikan. Panginoong Jesus, Lagi kang pinananabikan. Panginoong Jesus, lagi kang pinananabikan. Oh, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Kayo ang aming lakas. Kayo ang pinagmumula ng aming pag-asa, Panginoon. Maaring dumadaan kami sa iba't ibang pagsubok. Pero salamat dahil meron kaming Diyos na malalapitan at matatawagan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga awiting ito na nagpapaalala sa amin na kahit anong kaharapin namin ng mga pagsubok, kayo ay Diyos na nagbibigay sa amin ng lakas para malampasan lahat ng ito, Panginoon. Salamat sa assurance, Dakilos, na hanggang ngayon, kaya niyong magpamalas ng kagalingan at kaya niyong magbigay ng aming mga pangangailangan. Kaya ngayong gabi, patuloy po kaming lumalapit sa inyo. Kung meron man kaming mga kapatid na nangangailangan ng kagalingan, Panginoon, kayo ang Jehovah Rapha ng aming mga buhay, Panginoon. Kung meron kami mga kapatid na nangangailangan financially, kayo ang Jehovah Jireh na maglalaan ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Katagpuin niyo nga po, dakilang Diyos, ang bawat isa sa amin at patuloy na ipamalas niyo ang inyong kapangyarihan sa amin, Panginoon. At ngayong gabi, sama-sama kaming magpupuri at sama-sama naming sasabihin na kayo lang, Panginoon, ang aming kalakasan at patnubay. Panginoon, dalangin ko po sa maghahayag ng inyong mga salita. Samahan niyo po siya. Basbasan niyo po ang mensahe ngayong gabi at patuloy na magrema po nawa ito sa aming mga puso. Banal na Espiritu, kayo po ang manguna sa gawain ito. At patuloy na kayo po ang maitaas at maparangalan namin, Panginoon. Katagpuin niyo po ang bawat isa at patuloy na palakasin niyo ang bawat isa, Panginoon. Salamat po, Ama. Purihin kayo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sa
Salamat po sa ating Panginoon. Tunay na ang Diyos natin ay Diyos ng kalakasan, Diyos ng kagalingan, at Diyos na naglalaan ng ating pangangailangan. Kaya hindi dapat tayo panghinaan, bagkus lalo tayong maging malakas na magpatuloy dahil yung Panginoon na pinaglilingkuran natin ay kailanman hindi magkukulang. Amen? So, salamat po sa Panginoon. Ngayon po ay handa natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos na dadalhin sa atin ni Pastor Christian Ocampo. Amen. Isang mapagpalang gabi po muli sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Napakaganda nung inawit natin. Kumbaga, lagi nating tatandaan ang endpoint ng lahat ng buhay, ng bawat mananampalataya ay tagumpay. Kaya, manatili tayo sa paglilingkod, manatili tayo sa kalooban ng Panginoon at huwag tayong maghinawa dun sa paglapit natin sa Kanya. Amen. So, buksan po natin ang ating mga Bible sa bilang pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa Book of Titus. Samahan niyo po akong buksan sa Titus chapter 2. Sige po, babasahin ko muli mula verse 11 hanggang verse 13. Sabi dito, sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ay inihayag na sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ng kasamaan at makamundong pagnanasa. Kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid at makadiyos. Verse 13, habang hinihintay natin ang napakagandang pag-asa na walang iba kundi ang maluwalhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Muli po ay saglit tayong manalangin, purihin ang ating Panginoon. Maraming salamat o Diyos sa pagkakataon na kami muli makakapag-aral ng iyong salita. Tunay nga na napakabuti po ninyo. At alam po namin, Panginoon, na minsan pa ay ko-comfort mo, encourage mo yung bawat isa po sa amin ngayong gabing ito. Ang dalangin ko po, Banal na Espiritu, bigyan niyo po kami ng espiritual na kaunawaan sa mga espiritual na salita mo na aming pag-uusapan ngayong gabing ito. At nawa sa aming mapag-aaralan ay patuloy na lumalim yung koneksyon namin sa inyo, tumatag yung aming pananampalataya, at magkaroon kami ng espiritual na kalakasan nang sa ganun makapagpatuloy kami sa paglilingkod namin sa inyo. Purihin po kayo, Ama, sa oras na ito. Dakilain kayo. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. So last Thursday po ay inumpisahan natin pag-aralan yung verse 13 dito sa Titus chapter 2. At patungkol ito dun sa hinihintay natin na napakagandang pag-asa. Gaya ng binanggit ko po kanina sa introduction natin, yung endpoint ng buhay ng bawat tapat na lingkod ng Panginoon ay tagumpay. Ang dulo ng lahat ng buhay, ang dulo ng buhay ng lahat ng naglilingkod sa Panginoon ay pag-asa. Ang dulo ng buhay ng lahat ng naglilingkod sa Panginoon ay kagalakan, kapayapaan, at tagumpay. Bakit? Dahil meron tayong hinihintay na napakagandang pag-asa, at binanggit nga dito na walang iba kundi ang maluwalhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. And last Thursday, pinag-aralan po natin ay pumunta tayo sa aklat ng Revelation o aklat ng pahayag kung ano yung tinutukoy ng Panginoon na napakagandang pag-asa. So, yon, hindi ko na po iisa-isahin ulit yung pinag-aralan po natin, pero pwede nyo pong balikan yung devotion video natin nung, anong date ba yun? July 13. So, makikita nyo po doon kung ano yung inihanda talaga ng Panginoon sa atin. At nais kong ipagpatuloy yon. Ang lagi nating tatandaan, ang langit ay hindi lang siya napakagandang lugar. Ang langit ay hindi lang siya lugar kung saan naroroon ang presensya ng Panginoon, at hindi lamang siya lugar na kung saan makakapagbigay ng comfort sa bawat isa sa atin. Actually, marami pa na binabanggit sa salita ng Diyos na somehow nagde-describe kung ano yung mararanasan ng mga taong nasa langit. At nais kong magbanggit muli ng mga ilan. Samahan niyo po akong buksan, o pumunta po tayo sa aklat ng Revelation pa rin. Chapter 2. Nais kong basahin yung verse 17. Sige, yung verse 17 po muna. So, patungkol ito sa, bibigyan ko lang po kayo ng konting background, yung starting chapter 2 kasi ng Book of Revelation, ay diniscuss dito yung 7 churches.
At alam po natin na majority dun sa mga 7 iglesia nung panahon na ito ay merong mga iba't ibang mga challenges, merong ilan sa kanila ang nagko-compromise, pero laging merong encouragement ang Panginoon sa kanila. At mapapansin nyo po dun sa lahat ng 7 churches, kapag binasa nyo po isa-isa yan, yung encouragement ng Panginoon dun sa bawat iglesia ay kung ano yung matatanggap nila sa langit. Pero hindi po natin lalahatin. Magbabanggit lang ako ng ilan na sa tingin ko mas makaka-relate po yung bawat isa sa atin. Nice kung basahin muna yung Revelation chapter 2 verse 17. Sabi rito, kayong mga nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng banal na espiritu sa mga iglesia. Kayong mga nakikinig, sabi rito, pag-isipan nating mabuti ang sinasabi ng banal na espiritu sa mga iglesia. At ito yung binanggit niya, ang magtatagumpay ay bibigyan ko ng pagkain na inilaan ko sa langit. Bibigyan ko rin ang bawat isa sa kanila ng puting bato na may nakasulat na bagong pangalan na walang ibang nakakaalam kundi ang makakatanggap nito. So sa mga mahilig kumain po dyan, meron din naman palang nakasulat dito na pagkain na inilaan ng Panginoon sa langit. Sa English translation, binanggit dito yung hidden manna. Di po ba, na inilaan ng Panginoon. At actually, itong talatang ito, maraming mga, para bang sabihin na natin, hindi pagkakasundo yung mga Bible scholars kung ano talaga yung direktang binabanggit dito. Pero nais kong magbigay lang ng general na interpretation pagdating dito sa bagay na ito, dito sa talatang ito, nang sa ganun makarelate tayo. Una, yung binabanggit dito na pagkain na inilaan ko sa langit. So, ibig sabihin, alam natin na unang nagbibigay o unang ibinibigay ng pagkain sa katawan natin, yung literal na pagkain, ay yung somehow satisfaction. Sino sa inyo rito merong mga paboritong pagkain? Yan. Sa mga kasama ko rito, ano ba yung mga paborito ninyong pagkain? Yung ribs daw ni Pastor. Yung adobong ribs, di ba? Adobong yan yung mga lagi po namin kinakain po rito kapag magkakasama po kami. Pero mapapansin po natin, yung pagkain ay somehow nagbibigay ng satisfaction. Magbigay lang ako ng konting nakita ko kasi si Mama Dalisay. Ako ang paborito kong pagkain basta luto ni Mama. Di ba? Salamat Mama sa pinadala mong pagkain sa amin ngayon. So yan, patalastas lang po. Pero di ba, yun yung nagbibigay ng satisfaction sa atin. So sa langit pala, ito yung lugar na kung saan masasatisfy tayo. Ito yung lugar na kung saan mabibigyan tayo ng fulfillment. Ibig sabihin, kagaya ng binanggit ko last week, ang Panginoon ay maraming kaparaanan kung paano isasatisfy yung desire ng puso natin. At kapag yung isang tao ay nasa langit, ang laging nararamdaman niya ay feeling fulfilled, feeling satisfied. Ibig sabihin, kung ano yung pangangailangan natin, yung lahat ng nais ng puso natin, yung lahat ng sa tingin nating magpapasaya sa atin, yung lahat ng magbibigay ng fulfillment sa atin ay naroroon sa langit. At yun nga yung binabanggit ng Panginoon. Nagbanggit siya rito ng isang metaphor or illustration na yung magtatagumpay ay bibigyan ko ng pagkain na inilaan ko sa langit. Sabi rito, bibigyan ko rin ang bawat isa sa kanila ng puting bato. Okay, may puting bato po. Hindi po ito yung bato na tinitira ng mga So, iba po ito. Bibigyan ko rin ng bawat isa sa kanila ng puting bato na may nakasulat na bagong pangalan na walang ibang nakakaalam kundi ang makakatanggap nito. Nais kong basahin sa English translation sa verse 17. Sabi rito, whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. To the one who is victorious, I will give some of the hidden manna, and I will also give that person a white stone with a new name written on it, known only to the one who receives it. So kung mapapansin po natin, gaya ng binabanggit ko kanina, yung mga Bible scholars ay merong ilang mga iba't ibang mga interpretation kung ano yung ibig sabihin ng white stone na may pangalan. Pero ang nais ko lang tukuyin dito, yung general interpretation, na pagdating sa langit, meron tayong unique identity sa harapan ng Panginoon. Ang bawat isa sa kanila, sabi rito, ay bibigyan ng puting bato, at yung puting bato na yun ay merong nakasulat na bagong pangalan, at kung ano yung nakasulat doon, ang nakakaalam lang kung sino yung pagbibigyan.
At kung mapapansin natin, yung ganong klaseng gesture ng Panginoon pagdating sa langit, ay nagpapakita na merong unique identity yung bawat tao na nasa langit. At ano naman yung implication nito sa buhay natin sa panahon natin ngayon? Minsan may mga pagkakataon na tayo bilang mga mananampalataya ay parang nagkukulang dun sa expectation ng mga tao. Di po ba? May mga pagkakataon na hindi tayo na-appreciate. May mga pagkakataon na parang hindi napapansin yung mga effort natin. May mga pagkakataon na parang bang meron tayong ginawang sabihin na nating makakabuti sa kapwa natin, pero iba yung inappreciate dun sa ginawa natin. Sino pong nakaranas na yon? Iba yung inacknowledge, iba yung pinapurihan. Ikaw ang gumawa, ikaw ang nagpagod, pero pagdating dun sa appreciation, di po ba, halimbawa, may mga pagkakataon dun sa mga kabataang narito ngayon, pinakopya mo yung kaklase mo, ginawan mo ng project, tinulungan mo. Pagdating, mas mataas pa yung honor kaysa sa'yo. Diba? Ikaw lang nagturo doon. May mga pagkakataon na ganyan. May ginagawa tayong mga bagay, may mga ginagawa tayong effort, may mga pagpapagal tayo na minsan ay somehow hindi na-appreciate ng mga tao. Pero pagdating sa langit, mga kapatid, lahat ng ginagawa natin ay nakalista sa harapan ng Panginoon. Alam ng Panginoon. At meron siyang kaparaanan para i-appreciate yung bawat isa sa atin. Diba? Kaya kung mapapansin nyo sa salita ng Panginoon, inuutusan tayo na i-encourage yung kapwa natin. Inuutusan tayo ng salita ng Panginoon na somehow palakasin, pagtibayin o i-appreciate naman yung ginagawa ng kapwa natin. Pero ako personally sa pag-aaral ko, wala pa akong nakitang talata sa Biblia na nagsasabing hahanapin natin yung appreciation dun sa tao. Inuulit ko po, ang salita ng Diyos ay nagtuturo para i-encourage natin yung kapwa natin. Pero tayo bilang tao ay hindi pa ako nakakabasa sa salita ng Panginoon na hahanapin natin yung identity, yung fulfillment o appreciation sa tao. Ang binabanggit pa nga ng salita ng Diyos ay hindi dapat yung papuri ng tao ang hahanapin mo. Dahil kung yung papuri ng tao ang hinahanap mo, sabi ng salita ng Diyos ay hindi katunay na alagad ni Kristo. So anong ibig sabihin po nun mga kapatid? Ang Diyos ang mag-a-appreciate sa atin. Ang Diyos ang laging magpapalakas sa atin. Ang Diyos ang nakakakita ng lahat ng ginagawa natin. At pagdating natin sa piling niya sa kalangitan, makikita natin na yung lahat pala ng ginawa natin dito, hayag man o lihim, nakita lahat ng Panginoon. Nalala niyo yung instruction ng Panginoon na kung tutulong ka sa iyong kapwa, huwag mo nang ipaalam sa kaliwang kamay mo yung ginagawa ng kanang kamay mo. Manalangin ka, maglingkod ka, tumulong ka sa lihim na parang ang Diyos ang nakakakita sa iyo. At minsan madalas na reklamo ng mga tao, kapag ka mabuti yung ginagawa ko, hindi ako napapansin, pero kapag ka nagkamali ako, kita nilang lahat. Sino na nakapagsabi ng ganyan? 'Di ba? Yung tipong nakagawa lang ako ng isang mali, nabura na lahat ng kabutihang ginawa ko. Pero kapag ka gumagawa naman ako ng kabutihan sa kapwa, ni pasasalamat ay hindi ko narinig. Diba? Ganyan yung tayong mga Pilipino, magaling tayong mag-emote. Kakapanood natin ng mga telenovela ng mga K-drama o kung ano pa man . Di ba? Minsan may mga emotion tayong ganyan. Pero kung ikaw ay nasa Panginoon, mga kapatid, makikita natin na sa langit, sabi rito, bibigyan ka ng puting bato at yung puting bato na yun ay may nakasulat ng pangalan na walang ibang nakakaalam kundi ang makakatanggap nito. Talks about unique identity, unique connection sa Panginoon. Yung bang unique yung ugnayan ninyo ng Diyos. Nakikita niya yung lahat ng mga ginagawa mo. I-appreciate ka ng Panginoon doon. Palalakasin ka ng Panginoon. Diba? I-encourage ka ng Panginoon doon. Kaya mga kapatid, itong talatang ito ang lagi nating alalahanin. Sabi dun sa inawit natin kanina, di po ba, na yung kaaliwan natin ay yung pagdating ng Panginoon. Gaya ng binanggit ko nung mga nakaraang mga Thursday po. Di po ba? Ang Diyos ang ating kaaliwan. Siya yung magpapawi ng mga luha sa ating mga mata. At nakikita niya, gaya ng binanggit ko, yung lahat ng paglilingkod na ginagawa natin. Amen? Isang talata pa sa Revelation. Punta naman tayo sa chapter 3. Revelation chapter 3.
starting verse 5. Revelation chapter 3 verse 5. Revelation chapter 3 verse 5 to 6. Sabi rito, ang magtatagumpay ay bibihisan ng puting damit at hindi ko aalisin ang pangalan niya sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. And okay na po ba yung internet connection? Nag-unstable po rito eh. Sige po, maghihintay po ako sa comment kapag ka merong nagsabi na okay na yung internet connection po natin sa ako magpapatuloy ulit. Pagpasensyahan nyo na po. Sige po, maghihintay po ako bago ako magpatuloy kung okay na yung internet connection. Yun. Thank you, Ate Graciel. Okay na po. So, pahayag o Revelation chapter 3 verse 5, isang talata pa patungkol dun sa ano yung mararanasan ng mga magtatagumpay sa piling ng Panginoon. Sabi dito, ang magtatagumpay ay bibihisan ng puting damit at hindi ko aalisin ang pangalan niya sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. At ito pa ang maganda, ipapakilala ko sila sa aking Ama at sa kanyang mga anghel na sila ay mga tagasunod ko. Di po ba? Kung una sa lahat, yung first part, makikita rin natin dito na yung magtatagumpay ay bibihisan ng puting damit at hindi ko aalisin ang pangalan niya sa aklat ng listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Yung pagbihis po sa atin ng puting damit ay patungkol po ito dun sa panibagong buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon. Diba? Ibig sabihin, kapag tayo ay nasa langit na, yung identity natin ay hindi na yung kung sino tayo dati. Sino sa inyo rito, somehow, ay para bang, pag inaalala mo yung dati mong buhay nung wala ka pa sa Panginoon, parang ikinakahiya mo. Diba? Ako yung dating sinungaling, ako yung dating mandurugas, ako yung dating suwail sa magulang, ako yung dating palamura. Ano po ba yung mga old nature na nagawa natin noon? Ako yung dating chismoso, chismosa. Nung nabubuhay ako sa lupa, hirap na hirap pong i-overcome yung kasalanang ito. Pagdating sa langit, mga kapatid, hindi na aalalahanin ng Panginoon kung sino tayo dati. Wala nang shame. Diba? Wala nang somehow pagkahiya. Hindi na natin titignan yung ating sarili na tayo ay makasalanan. Binago na ng Panginoon lahat. Yung totally nakakalaya na tayo. Ngayon nga tayo mananampalataya, minsan minumulto tayo nung ating nakaraan eh. Di po ba tayo mananampalataya na pero dumarating pa yung punto na para bang nahuhulog tayo sa pagkakasala. Pero pagdating sa langit, wala nang kasalanan. Hindi ka na magi-struggle sa kasalanan doon. Di ba? Lagi mo nang nanaisin, lagi mo nang gugustuhin kung ano yung nais ng Panginoon sapagkat bibihisan na tayo ng puting damit ng Panginoon. Totally lilinisin niya na yung buhay natin. Nalala ko way back 2012 o 2013, nung panahon na nagsi-cell group kami noon. Ang topic namin noon is about dito nga sa mga mangyayari sa end times o kung ano pa man. Merong isang kabataang nagtanong, parang nakakatawa yung tanong niya. Pero siguro out of his curiosity ay naitanong niya doon. Ang tanong niya sa akin ganito, Pastor, 'di ba nung si Satan ay magkasala ay nasa langit na siya. At hindi sabi niya sa akin, hindi natin alam kung ano yung pumasok sa isip ni Satan o ni Lucifer nung time na yon, kung bakit siya nagkasala sa langit. Kaya siya naging si Satanas. Ang tanong ko ganito, sabi niya, pagka kaya nasa langit na yung mga tao, meron kayang maging Satan Junior. Sabi ba niya, yung bantipong nasa langit na, si Satan nasa langit na nagkasala, ay maiisipan ng isang taong nasa langit na magkasala ulit, pagkatapos may papatapon ulit siya kung saan, tapos magsisimula na naman daw ng bagong sangkatauhan. Ang sabi ko sa kanya, hindi na. Dahil pagdating dito sa bagong langit at bagong lupa na gagawin ng Panginoon, yung lahat ng naroroon ay sinala na ng Panginoon, ito yung mga totoong iibig sa Kanya, at binanggit niya sa Kanyang salita na bibihisan niya ng puting damit yung bawat naroroon. So, ibig sabihin,
kung ano yung struggle natin sa pagkakasala sa panahon natin, sa buhay natin dito, pagdating sa langit, hindi na tayo mag-i-struggle. Sino sa inyo dito na-i-struggle sa pagsisinungaling? Pagdating sa langit, hindi mo na-struggle. Natural na sa yung lalabas yung pagsasabi ng katotohanan. Sino sa inyo rito, minsan struggle mo yung mabilis kang magtampo. Tapos ang tagal mong magpatawad. Pagdating sa langit, hindi mo na-struggle ang pagpapatawad. Dahil wala ka nang patatawarin doon dahil hindi na nga tayo nagkakasala. Nakukuha niyo mga kapatid, yung anumang old nature natin ay hindi na natin magiging struggle sa langit dahil binigyan na tayo ng Panginoon ng bagong buhay. Bibihisan na niya tayo ng puting damit. Napakasarap sigurong mamuhay ng walang chismosa sa katabi mo, ano? Amen? Napakasarap sigurong mabuhay na walang sinungaling sa katabi niyo. Imagine niyo yung buhay na ganon. Napakasarap siguro nung buhay na walang mapanira na kasama ka. Napakasarap siguro ng buhay na walang magagaliting kang kasama. Walang mahilig mambulyaw. At ganon yung langit, mga kapatid. Lugar kung saan puro kabutihan, kahit saan ka matingin, kahit sino ang makasalamuha mo. Puro kabutihan ang nararanasan mo. Dahil yung lahat ng magtatagumpay ay bibihisan ng puting damit. At sabi pa rito, at hindi ko aalisin ang pangalan niya sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Ito pa, ipapakilala ko sila sa aking Ama at sa kanyang mga anghel na sila ay mga tagasunod ko. Imagine niyo to, ipapakilala. Ang Panginoong Yesus kasi ang nagsasalita rito. For example, gamitin natin illustration si Brother Mix. Pagdating ni Brother Mix sa langit, ang kasama niya ang Panginoong Yesus. At dung entrance niya dun sa langit, parang yung sabi natin, yung presensya ng Ama nandiyan, nakaupo sa trono. Tapos nakapaligid yung mga anghel. Tapos ang Panginoong Yesus ay sasabihin sa Ama at dun sa mga anghel, itong si Brother Mix. Sabi niya, itong si Mix, bihira nyo lang makita sa harapan yan. Diba? Pero pwede rin nating dalasang ipakita sa harapan. May yasain ng tithes and offering yan, o opening prayer, o kung ano pa man. Bihira nyo man lang makita sa harapan, pero tagasunod ko yan. Hindi nakikita ng marami, pero tapat sa akin yan. Imagine, tas magpapalakpakan yung mga anghel, hindi pala. May pakpak pala yung mga anghel ng panahon na yon. Kung ano mang celebration ang mangyayari. Tas isa-isa, hindi ko na alam kung paano yung kaparaanan ng Panginoon, pero yung idea, yung lugar ng langit ay kung saan lugar na ina-appreciate tayo ng lahat. Yung lugar na kung saan yung lahat ng nakapaligid sa atin ay masaya para sa atin. Imagine niyo yung feeling na gano'n, yung tipong yung mga taong nasa paligid mo ay tuwang-tuwa sila sa iyo. Halimbawa, nung panahon na sa mga kabataan, di ba, yung nag-graduate ka tapos may medal ka, yung ang daming nagko-congratulations sa'yo. O kaya minsan kapag ka birthday mo, ikaw yung napapansin ng lahat kasi birthday mo, kung ano pa man. Pagdating sa langit, mga kapatid, yung mga anghel, yung mga taong naroroon at higit sa lahat ang Panginoon, naroroon sila at talagang nagdiriwang sa pagdating ng bawat isa sa atin. Gaano kasarap yun? Gaano ka fulfilling sa puso yun? Yung lugar na kung saan ina-appreciate ka ng lahat. Yung lugar na kung saan nagdiriwang ang lahat kasi naroroon ka. Yung lugar na kung saan may celebration kasi naroroon ka. Yung lagi nating daing, di ba, na minsan na wala naman akong ambag sa mga samahan ninyo. Wala naman akong hindi naman ako na-appreciate dito, hindi naman ako napapansin dito pagdating sa langit. Iba na. Yung atensyon ng Panginoon, yung atensyon ng mga anghel, at lahat ng kapwa nating mananampalatayang naroroon ay nasa atin dahil ang binanggit ng Panginoong Yesus, ang Panginoong Yesus mismo ang magpapakilala sa atin, sabi rito, sa kanyang Ama, sa ating Diyos Ama, at sa kanyang mga anghel na sila'y mga tagasunod ko. And verse 6, kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng banal na Espiritu sa mga iglesia. Imagine niyo mga kapatid, yung mga ginagawa ng Panginoon o yung ipinrepair ng Panginoon sa atin. Isa pa, sa Revelation chapter 3, starting verse 12. Sabi rito, ang magtatagumpay
ay gagawin kong parang haligi sa bahay ng aking Diyos, at hindi na siya aalis doon. Isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng lungsod ng Diyos, ang bagong Jerusalem na bababa mula sa langit. Isusulat ko rin sa kanya ang aking bagong pangalan. Diba, meron tong koneksyon dun sa binabanggit kanina, dun sa unang tinukoy natin. Pero nais kong mag-focus dun sa sinabi dito ng Panginoon na yung magtatagumpay ay gagawin kong parang haligi sa bahay ng Diyos. Pagka sinabi nating haligi, wala akong masyadong alam sa engineering, o yan, si Brother Mix, merong konting alam siya pagdating dyan. Pagka dun sa construction o dun sa anumang sa pagtatayo ng bahay, napakahalaga ng haligi. Diba, napakahalaga ng foundation. Dahil yun yung sasabihin na nating umahawak dun sa pinaka-foundation ng bahay. Yun yung talagang para bang sabihin na nating backbone yon, pinaka nagpapatatag ng pagkatayo ng bahay. Lalo na kapag kalimbawang building ang itatayo mo, kinakailangang malalim yung pinaanuan ng sasabihin nating haligi o kung ano pa man, dahil yun yung pinaka-foundation. Mananatiling matatag yung isang bahay o yung isang building kung maayos yung haligi niya. Diba? Ibig sabihin, napakahalaga nung haligi doon sa isang bahay. At yung metaphor na yun, mga kapatid, tayo yung gagawing haligi sa langit. Ibig sabihin, yung langit ay lugar kung saan importante ka. Yung langit ay lugar na kung saan mahalaga ka sa paningin ng Diyos. Yung langit ay lugar na mararamdaman mo na ikaw ay special. At again, di ba, kung mapapansin nyo, dun sa mga ulit-ulit nating binasang mga talata, tumutukoy ito dun sa mga reklamo ng marami sa atin na walang nakakapansin dun sa ginagawa natin. Hindi naman ako mahalaga, wala naman akong naiaambag dyan. Move on, mga kapatid. Pag naglilingkod ka sa Panginoon, yung langit ay lugar na kung saan mahalaga tayo lahat sa paningin ng Panginoon. At walang comparison doon. Hindi porket na nung nandito tayo sa lupa, ako'y nagpastor, mas mahalaga ako kesa kung kanino man. Hindi ibig sabihin na kung halimbawang naging bishop yung isang tao nung naglingkod siya sa Panginoon, ay mas mahalaga siya kesa doon sa mga ibang taong nasa langit. Walang favoritism ang Panginoon. Lahat tayo ay pantay-pantay. Kaya kinakailangan, mga kapatid, i-look forward natin lagi yung langit na bayan na ipinrepair ng Diyos sa atin. Yun yung tunay na magbibigay sa atin ng kagalakan. At nais kong magtapos dun sa isang mensahe ng awit. Sabi ng mensahe ng awit, ang title nun ay You Are Faithful. Sabi dun sa bridge part ng awit, Soon I will be meeting you in heaven and find the years I've lived on earth as lost its memories. Sabi ng message ng awit. Soon, I will be meeting you in heaven. Tinutukoy dito yung composer ng awit na makikita na niya ang Panginoong Jesus sa langit. At dun sa message ng awit, sabi niya, And find the years I've lived on earth has lost its memories. Yung lahat daw ng mga memories natin dito sa lupa ay mawawala na kapag nandoon na tayo sa piling ng Panginoon. Anong ibig sabihin ng mensaheng yon? Una sa lahat, yung lahat ng pighati mo dito sa lupa ay makakalimutan mo na dun pa lang sa first day mo sa langit. Yung lahat ng sakripisyo mo, yung lahat ng sakit, yung lahat ng mga pagtitiis, yung lahat ng mga pinagdaanan mo. Kasi minsan tayo, bilang mga tao, di ba, kapag inaalala natin yung mga pinagdadaanan natin, naalala ko yung lola ko, every time na nag-family devotion po kami, pag pinagsasalita namin siya, unang sentence pa lang, iiyak na. At lagi niyang binabanggit sa akin, grabe kasi yung mga pinagdaanan ko. Minsan, di ba, yung mga pinagdadaanan natin, lalo na yung mga masasamang karanasan natin in the past, ang nagbibigay lagi ng sakit sa damdamin natin. Pero yung first day natin sa langit, makakalimutan natin lahat yun dahil sa ganda ng naghihintay sa atin. Mapapawi lahat yun. Dahil ang Diyos mismo ang magbibigay ng encouragement sa atin. At isa pa, yung lahat din ng mga masasayang karanasan natin dito sa lupa, somehow, ay makakalimutan din natin. Alam nyo kung bakit? Pagdating kasi natin sa langit, yung lahat pala ng saya dun sa lupa ay hindi maiko-compare dun sa saya na nararanasan ko dito sa langit. Kaya mga kapatid, merong patutunguhan yung lahat ng pagpapagal natin sa Panginoon. Huwag na tayong padisib sa kaaway na para bang tatalikod tayo sa Diyos.
Wag na nating hayaan na i-deceive tayo ng kaaway na para bang backslide pa tayo. Wag na tayong mag-emote, wag na tayong matisod. Wag na rin tayong maging katitisuran. Instead, mga kapatid, tulungan natin yung bawat isa na i-look forward natin kung ano yung hinihintay natin na ipinrepair sa atin ng Panginoon. At gaya nung sinabi sa Titus 2 verse 13, habang hinihintay natin ang napakagandang pag-asa na walang iba kung hindi ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Dahil sa pagbalik ng Panginoon, itong mga diniscuss natin starting last Thursday, yung lugar ng langit, at kung ano yung mga mararanasan ng mga taong nasa langit, ipaparanas sa atin ng Panginoon eternally. Yun yung pinaka nakaka-excite yung kagandahan ng langit, yung kagandahan ng presensya ng Panginoon, yung sarap sa pakiramdam na nasa presensya ka na ng Panginoon, ay mararanasan mo eternally. Eternally. Kaya, gaya ng binanggit ko po kanina, huwag tayong magsawa sa paglilingkod. Pagtapatan natin, may nakakakita man o wala. Huwag tayong basta-basta patitisod, magpatuloy tayo. Dahil sa dulo ng bawat buhay nating mga mananampalataya ay isang napakagandang pag-asa na inihanda sa atin ng Panginoon. Amen? Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa encouragement ng iyong mga salita ngayong gabing ito. Salamat dahil merong naghihintay sa amin na napakagandang pag-asa. Salamat dahil merong naghihintay sa amin, Panginoon, na napakagandang lugar na magbibigay ng fulfillment, satisfaction sa bawat isa sa amin. Sa mga oras na ito, Panginoon, nakikita mo yung pagpapagal ng bawat isa sa amin. Nakikita mo yung paglilingkod ng bawat isa sa amin. Hayag man o lihim, Panginoon, nakikita ninyong lahat. At nawa mailagay sa aming mga puso ngayong gabing ito, Panginoon, na hindi nawawalan ng kabuluhan yung lahat ng pagpapagal namin para sa inyo. Gaya ng sinasabi mo sa iyong salita, ang magtatagumpay ay pararanasin nyo, Panginoon, ng isang napakagandang pag-asa na inilaan mo sa bawat isa sa amin. Oh, hallelujah! Ma-appreciate nawa namin, Panginoon. Ma-appreciate nawa namin, Panginoon, itong mga pangako mo sa amin. Dalangin ko sa aming mga kapatid na kasama namin ngayon, Panginoon. Dalangin ko kay Sister Chloe Batistil, kay Nero, Panginoon, pagpalain niyo po sila. Lord, maging sa kanilang kabataan, Panginoon, ay magkaroon sila ng katapatan sa paglilingkod sa inyo. Kayo rin ang nakakaalam, Panginoon, ng mga temptation, struggles na kinakarap ng mga kabataang ito. Pero ang dalangin ko po, Banal na Espiritu, bigyan niyo po sila ng iyong biyaya, pagkalooban niyo po sila ng katatagan sa pananampalataya, na anuman i-offer ng kaaway, Panginoon, na hindi nila ipagpapalit yung commitment nila sa inyo. Dalangin ko rin maging kay Sister Faye Mateo, kay Brother Ferdinand Ponce, kay Sister Luisa Contani, bless niyo po sila, Panginoon. Yung lahat ng panalangin ng kanilang puso, Panginoon, naway tugunin niyo po ito. Nawa patuloy na akayin niyo po sila dun sa inyong kalooban. At dalangin ko po, Banal na Espiritu, kayo ang maggabay sa kanila. Kung ano yung mga dapat nilang gawin sa kanilang buhay. Kung ano yung mga steps na dapat nilang gawin para malugod kayo sa kanila. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak na ito. Inaalala rin namin sa panalangin si Pastor Jose na nasa ospital, Panginoon. O Lord, kayo ang patuloy po na mag-sustain ng kalakasan po ni Pastor Jose. Alam po namin na kayo ang may hawak ng buhay. Sa inyong mga kamay, naroon yung kalakasan ng bawat isa sa amin. Kaya dinadalangin ko po, Panginoon, yung patuloy na kalakasan, kagalingan at provision para sa iyong lingkod na ito ay maranasan nawa niya, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng katatagan sa pananampalataya at kayo po ang patuloy na maihayag sa kanyang buhay. Dalangin ko rin, Panginoon, maging sa prayer request ni Pastora Ces patungkol sa kanyang kapatid, kay Sister Eden Mirambil, or Lord, healing and provision, naway maranasan po ng aming kapatid na ito. Maraming salamat, Panginoon, dahil una sa lahat, kumilala siya sa inyo, tumanggap siya sa inyo, Panginoon, at alam po namin na yung buhay niya ay nasa iyong mga kamay na. Kaya dalangin ko po, Panginoon, na nawa kayo pa rin ang patuloy na kumilos. Kung gugustuhin niyo, Panginoon, na maghimala sa buhay ng aming kapatid na ito, kaya niyong gumawa, kaya niyong kumilos. Lord, i-touch niyo po yung mga doktor na ginagamit mo para sa
para kay Sister Eden Mirambil, Panginoon, na ma-prioritize nawa siya at patuloy na maibigyan siya, Panginoon, ng treatment na kinakailangan doon sa kanyang sakit. We speak healing, we speak provision in the name of Jesus. Higit sa lahat, sa bawat family members ng Monsanto family, unang-una kay Nanay Ana, Panginoon, doon sa mga kapatid ni Pastora Ces, kayo pong magbigay ng kapayapaan, kayo pong magbigay ng kagalakan. Dalangin ko po patuloy na kalakasan kay Nanay, maging kay Tatay, Panginoon, ay patuloy nawa na maigawad niyo po sa kanila. Dalangin ko po, gaya ng binabanggit po ng iyong mga salita, kayo ang maging kanlungan nila, Panginoon. Kayo ang maging kalakasan po nila doon sa mabigat na tagpo ng kanilang buhay, Panginoon, ay maranasan nawa nila na meron silang Diyos na matatawagan at merong Diyos na hindi nag-iiwan at hindi nagpapabaya sa kanila. Maraming salamat po, Panginoon. Mag-isa aming mga kapatid, kay Sister Olga Nicolaso, Lord, patuloy po na nagpapasalamat kami sa buhay ng iyong lingkod na ito. Dalangin ko po, Banal na Espiritu, kayo ang patuloy na magpatatag ng pananampalatayang meron siya. Maraming salamat, Panginoon, doon sa lahat ng mga prayer concern na tinugon niyo po, Panginoon. Nagpapatunay po ito na hindi kayo nagpapabaya sa buhay niya at sa kanyang pamilya. Maging kay Kuya Eric, kay Uno, kay Mami Lilian Ileda, pagpalain niyo po sila, Panginoon. Dalangin ko po na patuloy na magamit ninyo yung pamilyang ito sa inyong kaharian at sa kanilang pagpapatuloy, maranasan po nila yung pagpapala, provisyon at kalakasan na nagmumula po sa inyo. Maging sa aming mga kapatid, kay Sister Marivic Cabada, kay Mami Remy Enriquez, Sister Livia Paulite, Brother Ronald Amoroto, ay pagpalain niyo po sila, Panginoon. Kayong patuloy po na magpalakas sa kanila. Ano man yung panalangin ng kanilang puso, Panginoon, pagkalooban niyo po sila ng kapayapaan, kagalakan, at espiritu ng iyong pag-ibig ay maranasan po ng aming mga kapatid po na ito. Maging sa family po nila Sister Maritel Castro, kay Brother Ching Oliveros, kay Ken, Panginoon, pagpalain niyo rin po sila. Nawa patuloy na magamit niyo po yung pamilyang ito, Panginoon, na ipakilala ka doon sa mga ibang family members pa nila. Naway patuloy kayong kumilos, kayo ang mag-equip sa kanila, kayo ang mag-ingat, Panginoon, kayo ang patuloy po na mahihayag sa kanilang buhay. Maging kay Brother Joel Castro, Lord, salamat din sa patuloy na pagkakagamit niyo po sa kanya. Dalangin ko po na sa pagtuturo niya sa discipleship training sa darating na linggo, kayo ang patuloy na sumama. Dalangin ko po, Banal na Espiritu, na i-equip niyo po siya, kayo ang patuloy na magturo sa kanya. Nang sa ganun, magamit niyo po siyang vessel ng iyong mga salita doon sa mga mananampalatayang tuturuan niya, Panginoon. Mag-isa aming mga kapatid, Sister Eden Kasimsiman, kay Sister Tikya Eugenio, Brother Randy Fajardo, Justin Montenegro, Apple Sarmiento, pagpalain niyo rin po sila. Dalangin ko po, Panginoon, na yung patuloy na kalakasan, kagalakan na mula sa inyong banal na espiritu ay maranasan po ng aming mga kapatid na ito. Maging kay Mama Dalisay, O Lord, yung patuloy na kalakasan, kagalingan, yung pananakit ng kanyang katawan, kayo ang patuloy po na mag-iingat sa kanya. Maging kay Nanay Clarita, Lord, payapain niyo po yung puso niya. May mga pagkakataon na sumasagot kayo ng hindi doon sa mga panalangin ng kanyang puso, pero nawa, Lord, yung lagi niyang sinasabi na yung kalooban niyo, yung masunod sa kanya, naway patuloy niya po itong matanggap. Pagpalain niyo po siya, Panginoon, bigyan niyo po siya ng malakas na pangangatawan, at patuloy po na yung kagalakan na nagbumula sa inyo, may ranasan po ni Nanay Clarita. Dinadalangin ko rin po sa inyo, Panginoon, si Ate Clarissa, na nagdiriwang ng kaarawan ngayong araw na ito. Maraming salamat sa patuloy na pabor, blessing, kalakasan, at higit sa lahat, yung pagpapala na nakikilala ka niya doon sa personal na kaparaanan. Dalangin ko po, Panginoon, na kayong patuloy na tumugon ng panalangin ng kanyang puso. Kayong patuloy na maging kagalingan niya rin, Panginoon, at patuloy na gamitin niyo yung buhay po ni Ate Clarissa sa inyong kaharian. Maraming salamat, Panginoon. Purihin po kayo. Sa mga oras na ito, Panginoon, sa mga kabatiran ko na hindi ko nabanggit sa panalangin, kayong patuloy po na sumama sa kanila. Dinadalangin ko rin yung mga kapatiran namin kasama na narito sa lugar na yon, kay Brother Mix at kay Sister Cathy, Panginoon, pagpalain niyo po yung kanilang pagsasama. Maraming salamat dahil tinutulungan niyo po sila na bumuo ng pamilya. Dalangin ko nawa na huwag kayong magpabaya sa kanila. Iparanas niyo lagi ang inyong kapangyarihan, yung provision, Panginoon. At ihanda niyo rin po sila
dun sa buhay na sila ay magiging mga magulang na dun sa kanilang anak. Maging kay Sister CJ, Panginoon, patuloy na samahan niyo po ang lingkod mong ito. Dalangin ko po, Banal na Espiritu, na kayo ang patuloy na mag-lead dun sa lahat ng nais mo na gawin niya para sa inyo. I-lead niyo po siya dun sa tamang trabaho at tamang workplace na kung saan magagamit niyo po siya at magagamit yung mga pinag-aralan niya para sa inyong kaluwalhatian. Alam po namin, Panginoon, na meron kayong magandang plano sa buhay ni CJ, kaya kayo ang patuloy po na magdadirect nito. Maging kay Brother Given at Sister Clara, gaya nung kila Brother Mix at Sister Kati, Panginoon, samahan nyo rin po sila. Patuloy na ingatan nyo rin po yung yung bata sa kanyang sinapupunan. Panginoon, kayo rin ang maghanda sa kanila, Panginoon, doon sa kanilang buhay na magiging magulang din sila doon sa kanilang anak. At ang dalangin ko po, kayong magbigay ng kalakasan, ng wisdom, at higit sa lahat, yung pagkakaisa, pag-iibigan ay patuloy na lumalim po sa pamilyang bubuuin po nila. Inaalala ko rin sa panalangin si Pastora Ces, kayo po ang patuloy din na maging kalakasan niya. Alam niyo po yung pinagdadaanan niya at nung kanyang pamilya, Panginoon, dalangin ko po, payapain niyo po yung puso niya. Nawa patuloy na patatagin niyo po siya na anumang mga negative na mga bagay na ibato ng kaaway sa kanya ay magawa niyang maging matatag dahil meron siyang makapangyarihang Diyos na pinaglilingkuran. Kayo rin ang patuloy na magpagaling sa kanya totally, Panginoon, magbigay ng wisdom sa kanya sa lahat ng paglilingkod na ginagawa niya. Tandalangin ko po, patuloy na magamit niyo po yung buhay ni Pastora Ces para maging katawang ko personally sa paglilingkod po sa inyo. Maraming salamat at patuloy na samahan niyo nawa itong evening devotion na ito at na patuloy na maging kaparaanan po ito na maipahayag ang iyong salita at may mga taong makakilala sa inyo. Maraming salamat po, Ama. Sa mga oras po na ito, ibinabalik na po namin ang lahat ng papuri, pagdakila at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. So, God bless po sa bawat isa. Yun, nais ko lang batiin ng happy birthday yung aking mahal na ate. Pagpalain ka ng Panginoon. Happy birthday. So, ipanalangin natin na loobin ng Panginoon na makilala na niya yung kanyang dawan, ang kanyang future So, yun. Salamat sa Panginoon sa buhay ng aking ate. Sister Christy, God bless po sa inyo. Mami Remy, Sister Eden Kasimsiman, Brother Ferdinand Ponce, God bless po sa inyo. Sister Maritel, Ate Girly, God bless po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Nadet, Brother Ching Oliveros, Sister Vicky Bagtas, God bless po. Sister Merlin Camar, Mami Remy, Ate Bing Iliw-Iliw, God bless po sa inyo. Justin, God bless sa iyo. Sino ba to? Si Kuya Raymond ba to? Si Ate Alice. So, kung sino man sa inyo, God bless sa inyo. Kuya Raymond, Ate Alice, Sir Graciel Naranjo, at sa mga iba pa nating kapatiran na nariyan. So, again, see you next Thursday. Good night po sa bawat isa. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon.